Previously nga mga tropa, may nag-comment sa atin dito. Shoutout sa'yo, Lance Rason. Sabi niya dito, paano pa kaya ibalik sa original ink? Dati kasi hinaluan to ng mura na ink yung kanyang printer, pero hindi niya inilagay kung anong model ng printer yung kanyang ginagamit. Pero anyway, sabi niya dito, pwede na ba daw i-mix yung orig ink dun daw sa mura na ink na nakalagay dun sa kanyang pinaka printer. And ang masasabi natin dyan, unang-una, kung hindi ka maselan sa inyong mga printer, pwede nyo namang ihalo yung orig sa peke. Pero syempre, meron tayong risk na kaakibat dyan or merong tinatawag na side effect, diba? Maaaring, alam nyo yun, hindi maganda yung magiging pinaka-output niya, diba? Or maaaring masira pa sa kasamaang palad yung inyong mga printer head, diba? So, ang mas maigi na isasuggest ko sa inyo, i-drain ninyo yung inyong printer. Kagaya ng nakikita ninyo dito sa ating video na yan. So, babaklasin ninyo yung inyong mga damper at hihigupan nyo gamit ang syringe para mawala yung lumang ink na nakalagay dyan sa inyong mga printer or yung mga peke or mga alternative na ink kung gusto nyong magbalik ulit sa paggamit ng original ink. Mas maigi na isasuggest ko sa inyo na talagang higupan ninyo. I mean, i-drain ninyo yung mga alternative ink kagaya netong mga kuyi or kung anumang mga alternative ink na nabibili ninyo na dye ink or sa mga naka-pigment ink kung gusto nyong magbalik din sa paggamit ng original ink, talagang i-drain nyo rin. Pero syempre, kahit papano kung naka-pigment ink ka na at mag-original ink ka, syempre may risk factor pa rin yon yung pagbabalik-balik or pagko-convert, diba? Pero kung sa mga dye ink naman, kagaya neto na dati alternative ink yung ginagamit mo na ganito, masasabi ko sa tingin ko medyo yung risk factor sa tingin ko medyo mababa naman kasi dye ink pa rin naman yung ipapalit niya, yun na nga lang original ink na. Pero syempre kung nakikita naman niyo na sobrang daming nagpapaprint sa inyo ng mga document printing at talagang ratratan or talagang araw-araw nakakadami kayo, lagpas 100, 500, 'di ba? I highly suggest na talagang mag-dye ink na lang kayo ng mga kuyi kasi mas makakatipid kayo dyan pero syempre kung ang habol ninyo yung longevity ng inyong mga printer stay original lang. Ako mga tropa, i-share ko lang din yung experience ko. Yung pinaka printer ko dati bago ako nag-upgrade ng Epson 5290 ay Epson 3110 yung gamit ko. So original ink lang talaga ang ginagamit ko doon and hindi ako nagamit ng alternative kasi mas gusto ko yung makuha ko yung longevity ng printer ko. Alam mo yung tipong mas tumagal yung printer ko kahit ang dami ng napiprint. And good thing nabenta ko pa yung Epson 3110 ko. 7,000 ko siya nabili before or 6,000, may mga discount. Nabenta ko pa siya ng around 3,500. So kahit papano nakuha ko pa yung kalahati nung alam nyo yon yung binili ko doon sa printer na yon. And yung printer ko na yon parang nasa more or less nasa 19,000 or 20,000 na din yung prints nun. Kahit papano bumenta na yung printer ko. I mean, nagamit ko na siya ng todo. Nabenta ko pa siya ng 3,500. Kaya ako nakabili ng Epson 5290. Ganun talaga yung kinagandahan ng, alam nyo, na original ink lang yung ginagamit nyo. Kasi, syempre may mga risk factor din sa paggamit ng mga alternative ink. Kahit na mga pigment ink, yung longevity ng mga printer natin, iba talaga yung na-achieve or iba yung tagal kung orig lang yung ginagamit natin kung ilalaban natin sa pigment. Pero kung nagagamit nyo naman at nagagamit yung printer, syempre, ganun talaga dito sa business natin. At least, nagamit nyo na yung printer at kumita na kayo. Yun talaga yung purpose niya. Na-serve naman sa inyo yung purpose ng mga printer, di ba? Kung dumating man yung time na masira na siya. Kung medyo masailan ka nga, pwede kang mag-cleaning solution or pagka-drain mo, gamitan mo ng cleaning solution. So, paano ba gamitin etong mga cleaning solution? Pwede nyong hugasan yung inyong mga ink tank kung nakagamit kayo ng Epson 121 tapos, syempre, para maubos yung natitirang ink doon, yung mga sabit-sabit, pwede nyong gamitan neto tapos linisan nyo ng cotton buds. Pero kung mga Epson 3210, mga 5290, iba kasi yung mga ink tank neto, yung tipong ang hirap malinisan. Kung papatakan nyo ng cleaning solution,
hihigupan nyo pa talaga gamit ang syringe. Medyo risky din kung maaaring may mga matirang cleaning solution or hindi nyo madrain yung cleaning solution, di ba? And pwede rin kayong magpalit ng mga damper kung medyo talagang masiselan kayo. Ayan, eto yung damper. Halos magkakaparehas lang din naman ng mga models yan. So, eto yung damper and pwede kayong magpalit ng hose at pwede rin kayong magpalit ng ink tank, 'di ba? So, nasa sa inyo kung magdi-DIY kayo. Syempre kung magdi-DIY kayo, konting ingat na lang din, 'di ba? Pero sa akin, okay na nga yung tipong i-drain mo lang yung lahat ng ink na nakalagay diyan sa inyong mga ink tank na peke or mga alternative. Tsaka mo lagyan ng bago. Tapos mag-ink charge ka and mag-head clean and mag-power clean ka para matulak yung mga lumang ink palabas, kumbaga ma-flash out. So, sana nagets nyo yung i-share ko sa inyo na tutorial kung babalik kayo sa paggamit sa Orig ink, di ba? I-drain nyo lang ng maigi. Kagaya nga ng nakikita ninyo sa video natin. Babaklasin ninyo. Pero syempre yung mga bagong model ng printer, hindi nyo na siya dyan i-drain. Sa iba yung part siya i-drain. Sa iba nyo siya hihigupan na part. So, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Hopefully, nakakuha kayo ng mga technique or kung paano yung gagawin at nagka-idea din kayo. Ito yung pinaka may isasuggest ko sa inyo. Kung papasukin nyo yung printing business na to, mga tropa, kung medyo nag-aalangan kayo, mag-stick na lang talaga kayo sa original ink. Huwag na kayong magpalit-palit pa. Kung papasukin nyo to, pag-isipan nyo na kung ano yung gagamitin nyo talaga, no? Kung ready ka ng sumugal sa paggamit ng pigment ink. So, ayun lang. Dito na natin tapusin to. Sa mga gusto mag-avail ng mga sticker template natin, message lang kayo sa ating Facebook page at kung gusto nyo ring mag-avail ng mga Canva Pro, like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo, sarili na